Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muli magkakasama-sama. Nasa ikawalo na po tayong topic na may pamagat, pagkakaroon ng pananampalataya. Tayo po ngayon ay iba na naman ang background sapagkat tayo po ay nasa lugar ng Santo Domingo, Albay. Kami po ay nasa isang pagtitipon ng family camping kung saan si Pastor Levi Perdon po ay speaker. Kaya wala po tayong mababanggit mo ng mga pangalan. Maliban po dito sa isang special na request ng mga grupo ng nasa Tama, Nagayama Church, Japan. Sila po ay taus-pusong bumabati sa ating lahat at kung maaari daw po ay mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila po ay si Pemi Benaraba, Alice, Dimple, Jenny, Emily, Juliet, Christine, Teresa, Janet, Nell, Archie family, Mary Ann Daisuki, Arlene, Erika, Rena, Monina. Ang mga divine hour speakers po nila na si Peter Salban, Ludi Salban, June Rodriguez, and Mercy and family. Sila po ay nagpapaabot ng kasiglahan, ng kasayahan o kasiyahan sa pag-subscribe po ng ating programang ito na Solid Rock Ministry Lesson Review. Ito raw po ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanila sa pag-aaral ng malalim ng salita ng Panginoon. So, ito pong mga grupong ito ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa Tama, Nagayama Church, Japan, kayo po ay aming malugod na binabati. Ngayon po tayo po ay pupunta na o tutungo na sa ating pinakabuod ng ating talakayan o ating tatalakayin sa araw na ito. May pamagat pong pagkakaroon ng pananampalataya, topic number 8 sa quarter na ito. Tayo po muna humingi ng tulong sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama sa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Salamat po sa mga kabutihan mo, Panginoon. Salamat po sa mga gabay. Salamat po sa mga biyaya. At salamat din po sa pagpapaunawa sa amin ng inyong banal na salita sa pamamagitan po ng programang ito ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po kaming humihiling na inyong pakikisama sa araw na ito. Sa muli po namin pag-aaral ng inyong banal na salita sa pamumuno po ni Pastor Levi Perdon. At humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita natin sa Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. May nagsabi, ang pananampalataya raw ay tulad ng wifi. Di mo nakikita, subalit may kakayahang i-connecta ka sa nais mo. Tunay kung walang pananampalataya, hindi maaaring tayo ay makapagbigay lugod sa Diyos. Hebrews 11:6. Kumusta naman ang iyong pananampalataya? Ito ba ay malakas? O minsan ay humihina? Nawawalan din ba minsan ng connectivity at minsan ay hindi mo na malaman kung ano ang iyong gagawin o kung paano mo maibabalik ang iyong relasyon sa Diyos? Pag-aralan natin ngayon, ano nga ba ang pananampalataya at paano natin ito palalaguin? Ano ang mga halimbawa at pananampalataya at ano ang sinasabi ni Kristo? Narito ang mga katanungan po na ating pag-uusapan o ating tatalakayin sa araw na ito. Number 1, masama ba ang humingi ng tanda o himala tulad ng ginagawa ng mga Pariseo? Number 2, paano ba ipinakikilala ang tunay na pananampalataya sa Diyos? Number 3, paano natin mapalalago o mapapalago o mapapatibay ang ating pananampalataya? And number 4, ano ang katangian ng mga banal sa huling araw?
Balikan po natin ang question number 1. Masama ba ang humingi ng tanda o himala tulad ng ginawa ng mga Pariseo? Sige po, magandang araw po muli sa inyo lahat mga minamahal mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na naman sa isa pang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi sa Marcos 8:11 at 12. Ano ba ang sinabi ng ating Panginoon? At nagsilabas ang mga Pariseo at nang nagpasimulang makapagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinukso siya at nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. Ayan. So, mapansin po natin na yung mga Pariseo, bagamat nakita na nila ang maraming mga tanda na nagawa ng ating Panginoon, ay sila'y patuloy na humihingi pa rin ng tanda na wika nila mula sa langit upang malaman namin na ikaw nga ang Kristo. Yan ang kanilang punto. Subalit sa totoo ay ayaw nilang manampalataya sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang tanda ay maaring gawin ng kaaway, maaring gawin ng dyablo. Ano po? Ako'y may nabasang isang aklat noon na patungkol kay Diane, the Queen of Witches, na kung saan siya ang asawa ng high priest ng Satanism. At kanyang ikunento na sabi niya noong panahon na hindi pa siya nahihikayat sa Kristyanismo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng dyablo, kaya niyang patayin kahit yung lumilipad na ibon. Kapag kainisip lang niya na patayin yung ibon, yan ay kaya niyang pabagsakin sa isang saglit lamang. So ibig sabihin, maaring gumawa ng maraming himala kahit hindi mula sa Diyos. Sapagkat si Satanas makapangyarihan din naman. At isa pa sa kanyang nabanggit doon sa kanyang pagsasalaysay ng kanyang karanasan, minsan sila ay magkakasamang mga babae sa isang bundok upang mag-usap-usap. Nabalitaan ng mga kabataan na mayroon ikaro na mga iniisip nila mga multo ika. At basta mayroon ikarong mga masamang espiritu na nagtitipon. At nang kanila makita na papalapit yung mga kabataan, ang wika niya sila'y naghawa kamay at tumawag sa pangalan ni Satanas. At sila'y umangat at yung tao, ang mga kabataan ay dumaan sa ilalim ng kanilang paanan. At pagkatapos narinig nilang sabi ika, meron dito mga espiritu, wala naman pala. So, ang mga himala ay hindi dapat nabasihan ng ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya is not about signs, but about the person. Patungkol doon sa ating pananampalatayanan. Ito ba ay umaakma sa sinasabi ng kapahayagan ng Diyos sa banal na kasulatan? Kung ang taong ito ay naakma doon sa sinasabi, inilalarawan sa banal na kasulatan, marapat nating panampalatayanan, marapat nating sundin. Hindi sapagkat naghihimala, kundi sapagkat siya ay gumagawa ng ayon sa karakter ng Diyos at siya ay kumikilos ayon sa pagkahayag, sapagkat ipinahayag naman ang patungkol sa ating Panginoon magmula pa nang ang tao ay magkasala. So, kinakailangan na titingnan natin mula sa banal na kasulatan. Kung ito ay ayon sa banal na kasulatan, marapat nating panampalatayanan, marapat nating pagkatiwalaan. Okay po, at ngayon sa question number 2, paano ba ay pinakikilala ang tunay na pananampalataya sa Diyos? Alright, mayroon pong dalawang talatang napakahaba sa Mateo 15:21 hanggang 28, pagkatapos Lucas 7:1 hanggang 10. Dito po ay inilalarawan yung pananampalataya. Una, yung babaeng ang kanyang anak ay may sakit at mamamatay na nakikiusap sa Panginoon na siya ay tulungan at ang kanyang anak ay pagalingin. Sinabi ng Panginoon na hindi marapat na ang pagkain ng mga anak ay ibigay
sa mga aso. Subalit ang babaeng ito ay nagpakita ng kanyang pananampalataya hindi sapagkat siya'y karapat-dapat, subalit alam niya na kung papaanong ang isang magulang na mayroong mga anak ay nagpapakain din ng aso, ay kanyang sinabi na bagamat ako ay sa tingin ng tao ay tulad ng maruming aso, datapwat alam ko na maging aso man ay pinagkakalooban pa rin ng pagkain ng kanyang Panginoon. So siya ay mayroong tiwala hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa biyaya, sa pag-ibig at pagiging maunawain ng Panginoon. Yung isa naman ay yung centurion. Ano po? Yung centurion ay mabuti ang kanyang mga ginagawa. Suportado niya ang mga Hudyo. Siya ay nagpatayo ng templo para sa mga Hudyo. Nagbibigay siya ng mga handog para magamit ng mga Hudyo. At talagang marami siyang ginagawang mabuting gawa. Datapwat kailanman ay hindi niya pinanghawakan yung kanyang mga nagawa. Sa halip ay siya'y nakiusap ng wika, hindi nga po ako nagtangkang lumapit sa inyo sapagkat alam ko ako'y hindi karapat-dapat. Alam po ninyo, ang pananampalataya kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, na ang feeling natin tayo ay karapat-dapat sapagkat marami tayong nagagawa, marami tayong mga accomplishment para sa Panginoon, yun ay hindi tamang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya ay pagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos mabuti, na ang Diyos makapangyarihan, He is able and He is willing. Ano? Alam niya, sapagkat wika niya, ako ay tao ring may kapangyarihan, at kapag sinabi ko sa aking mga alipin, halika, lumalapit. Kapag sinabi kong pumunta ka roon, siya ay pupunta. Kapag sinabi kong dalhan mo ako na ganito, siya ay dadalhan. So, ganun ang pananampalataya. Nagtitiwala na ang Panginoon ay Panginoong karapat-dapat na paglingkuran at karapat-dapat na lapitan, sapagkat ang Panginoon ay tunay na banal, tunay na makapangyarihan, at alam niya na ang Panginoon ay mabuti, mabait, hindi sapagkat siya'y karapat-dapat, kundi sapagkat ang Diyos mahabagin. Ito ang pananampalataya na hinihingi ng ating Panginoon na masumpungan sa atin. Walang anuman na nagmumula sa ating karapatan o sa ating kakayanan. Ang lahat ay itinitiwala natin sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang kahandaan upang tayo'y tugunin sa ating mga pangangailangan. Kinakailangan tayo'y lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ito po ang pananampalataya na hinahanap ng ating Panginoon. Okay, at ngayon po sa question number 3. Papaano natin mapapalago o mapapatibay ang ating pananampalataya? Ayan, tingnan po natin diyan sa Hebreo 12:1 at 2. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ayan. So dito po, ang sabi, mayroon tayong makapal na hukbo ng mga mananampalataya. So titingnan po natin yung pananampalataya, yung paglilingkod, at kung papaanong sila ay tinugunan ng Panginoon sa kanilang mga hinihiling, sa kanilang mga inaasahan. Ano po? So, napakahalaga nito na pag-aralan natin, gaano ba naging tapat ang Panginoon doon sa mga nagtiwala sa Kanya? Ano ang Kanyang mga nagawa doon sa napakaraming mananampalataya nung unang panahon na
daupang palad ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kung papaano ang Panginoon ay gumawa. At higit sa lahat, tingnan natin ang ating Panginoon. Nang wika, dahilan sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus at ng kahiyan nito alang-alang sa atin. Pakatatandaan po, walang ibang kasiyahan ng Panginoon kundi yung siya ay makagawa ng ikaliligtas natin. Yung ating ikapagtatagumpay, yun ang kanyang tinitingnan. Kaya nung siya ay pinahihirapan, hindi siya umaangal. Sa halip, siya ay masaya. Ang wika riyan, dahilan sa kagalakan. Yun ang kanyang nararamdaman habang siya ay binubugbog, habang siya ay sinasaktan, sapagkat walang ibang nais ang ating Panginoon kundi ang tayo ay maligtas. So titingnan po natin yun. Gaano tiniis ng Panginoon ang lahat ng hirap sapagkat wala siyang ibang iniisip kung hindi ang ating kaligtasan. Kaya nung siya iniiyakan ng mga babae, ang wika ng Panginoon sa mga babae, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang inyong mga anak. Sapagkat alam ng Panginoon na yung kanyang patutunguhan ay isang pakikipaglaban tungo sa tagumpay sa ikaliligtas nating lahat. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya kapag binasa po ninyo sa Hebreo 11:1 hanggang 40, makikita po natin kung papaano ang Panginoon ay naging tapat doon sa mga nagtiwala sa Kanya. At ang isa pa po na pakatatandaan natin, sa lahat ng mga sinabi ng Panginoon, just do it. Alam po natin na yung mga mananampalataya na binabanggit sa Hebreo 11, lahat sila ay gumawa ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya naganap sa kanila yung mga kanilang hiningi. Yung iba hindi nila nakamtan, subalit nakita na nila ang katiyakan nito habang ito ay hindi pa nangyayari. Kita na nila. So napakalaga po na tayo ay manghawak, panindigan natin ang sinabi ng Panginoon at sundin natin yung kanyang mga tagubilin. Sapagkat sa ating pagsunod, diyan natin makikita kung papaano ang Panginoon ay tapat. Datapot kung hindi natin susubukan o hindi natin uumpisang sundin ang mga tagubilang Panginoon, papaano natin mapapatunayan yung kanyang katapatan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pag-ibig. So, just do it. Kapag sinabi ng Panginoon, sundin natin. Halimbawa po, sinabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig. Dalhin po natin. At diyan, sa pamagitan ng paggawa niyan, makikita natin kung paano ang Panginoon ay gagawa sa ating ikapagtatagumpay. Kahit na feeling natin para bagang tayo'y kukulangin, subalit tayo'y nagtiwala sa Panginoon, makikita natin kung paano niya susuplayan yung ating mga pangangailangan. Datapwat kung hihintayin natin na magkaroon tayo ng pananampalataya o magkaroon tayo ng sapat bago tayo hahakbang, hindi po natin mararanasan kung papaano ang Panginoon ay kaya tayong suportahan, kaya tayong pagkalooban ng ating mga pangangailangan. So, ang ating pananampalataya ay mananatiling mahina, maliit. Ang Panginoon, kinikilala yung ating maliit na pananampalataya. Pinapahalagan niya yun. Subalit hindi siya nasisiyahan na tayo ay mayroong maliit na pananampalataya. Ang ibig ng Panginoon, lumago ang ating pananampalataya. At yan ay lalago lamang sa patuloy na ating paghakbang patungo sa sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat sa habang tayo'y sumusunod, makikita naman natin kung paano ang Panginoon ay gagawa. Naalala ko tuloy yung aking magulang noon na siya'y nagtatrabaho bilang kaminero sa DPWH. Kung paanong parati siyang nung bandang huli ay parati siyang nalilay-off sapagkat kapag Sabado ay hindi siya
nagtatrabaho. Sabi niya, sana naman makaabot lang ako ng parang 12 taon yung sabi niya. At 2 taon na lamang ay maaari na siyang magpensyon. Subalit, siya ay na-lay off. Subalit, alam po ninyo, dahilan sa siya ay nagtapat sa Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng mas magandang hanap buhay, nanupat na tulungan na kahit maraming mga anak, 8 kami magkakapatid, ay napagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ano po? Makikita ninyo at ang pagpapala naman ay talagang aking nadarama na sunod-sunod na dumarating at kapag kailangan dumarating ang pagpapala ng Panginoon. So ang pinakasikreto, kapag nalaman natin yung sinasabi ng Panginoon, just do it. God said it and I believe it. At yun ang magpapalago sa ating pananampalataya. Okay, at ngayon naman po sa ating question number 4, at ito po ang ating last question. Anong katangian ng mga banal sa huling araw? Ayan, sabi po sa Apokalipsis 14:12, pakinggan po natin mabuti. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So sinasabi po, matiyaga na tumutupad sa utos ng Diyos. Kagaya po ng aking sinabi, yung kasing pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito yung magpapalago ng ating pananampalataya na anupat magkakaroon tayo ng pananampalataya ni Jesus. Ano po? Pananampalataya ng ating Panginoon. Hindi lang pananampalataya sa Panginoon, kundi magkakaroon tayo ng pananampalataya ni Jesus. Na kung saan hanggang sa kamatayan, sinasabi niya, thy will be done. Ano po? Ang iyong kalooban nawa ang mangyari. Ito'y kakaiba sa pananampalataya na sinasabi o binabanggit sa Santiago 2:19. Ano ba yung sinasabi sa Santiago 2:19? Ikaw ay sumampalataya ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Ayan. So maliwanag po ang sinasabi, mayroon 2 uri ng pananampalataya at yung isa ang katanggap-tanggap sa Diyos, datapwat yung isa ay pananampalataya ng mga demonyo. Ano po? Nananampalataya sa Diyos, datapwat hindi nakikita sa gawa. So ang tunay na banal na sinasabi sa banal na kasulatan ay yung matiyaga na tumutupad ng mga utos ng Diyos anumang mangyari sapagkat nasa kanila yung pananampalataya ni Jesus na nagsasabi, thy will be done. Ano mang panganib, ano mang kahirapan ang iharang ay siya'y mananatiling nananampalataya, sumusunod sapagkat ito ang tunay na pananampalatayang nakikita sa buhay, hindi lang naririnig sa bibig. Maraming magsasabi, praise the Lord, hallelujah. Subalit pagdating doon sa mga kautusan ng Diyos, ayaw nilang sundin, hindi na ito kailangan. Nagpapakita lang na walang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay kahandaan na sundin ang bawat detalye ng sinasabi ng Panginoon, come what may. At dito po natatapos ang pagtalakay ng ating lesson sa linggong ito. Iiwan po namin sa inyo mga summary ito ng ating mga pinag-aralan. Number 1, ang pananampalataya ay laging nakabatay sa katangian o karakter ng Diyos, hindi sa ating kalagayan sa lipunan. Number 2, ang tunay na pananampalataya ay nanghahawak sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako, hindi sa ating karapatan. Number 3, ang pananampalataya ay mapapatibay ng ating pag-aaral sa buhay ng mga nagtiwala sa Diyos. Pagsunod at higit sa lahat, sa pagmamasid sa tanging kaligayahan ni Kristo Jesus,
walang iba kundi ang ating kaligtasan. And number 4, ang mga kikilalaning mga banal ay yung may pananampalataya ni Jesus, nagsasabing ang kalooban mo o Diyos ang maganap, hindi ang sa akin. Mga minamahal, sana po ang ating maikling pag-aaral na ito ay muling nakatulong at ang pagpapala naman ng Panginoon ay sama-sama nating kamtan. Tayo po'y sama-sama ang manalangin. Ama po namin banal na nasa kaitasan ka ng kalangitan, datapot ang iyong mga mata ay laging nakatunghay sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig. Nagpapasalamat po kami sa pag-ibig ng aming Panginoon na ibinigay ang kanyang sariling buhay sapagkat ang kanyang ninanais at ang iyong ninanais ay ang aming kaligtasan at ang aming tagumpay laban sa kaaway. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala at magi kaming handa na sundin ang lahat ng iyong ipinagtatagubilin anuman ang mangyari, gaano man ito kahirap at gaano man ito tila imposible. Sapagkat sa pagsunod, nariyan ang iyong mga pagpapala at nariyan iyong ipapakita kung papaanong ikaw na aming Diyos ay Diyos na tapat at banal na hindi kailanman sisira sa iyong mga pangako, kundi bagkus tutugunin mo at ipagkakaloob mo lahat ng aming mga pangangailangan. O Amang Banal, patawarin po nawa kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at ang iyong patuloy na pagpapala at pangmamatnubay matamasa ng bawat isa sa amin ngayon sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, God bless us all. Bye-bye po.